opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hugsa pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882, June 19, 2025, birthday ni Rizal. Yes. Uy, pangilan First kayo? day. Pangilan niyang birthday? Ano siya eh, ano ba siya? 18. 35 years old siya nung binaril eh. 96 yun. So, ano siya, 61, 1861? Oh, 1861. 1861. Yan. Si Jose Rizal. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin si Jonathan pala to. Yes, Jonathan. yes. Parehong J to J. Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako si Conrad Banal. J and J. Mapapanood po ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Yan. Galing. Love. Mapapanood din ang love. Importante po yan. Importante We yan. have to feel the love. Yes. Mapapanood din po ang Karambola sa Signal, Sulit, TV, Satellite, TV Plus, at GMA for the Box. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Magandang umaga. Good morning. Pero hindi magandang umaga sa mga nagbabadyang pagtaas ng Bakit naman? gasolina. Ikaw naman Maraming talaga. nag-aalala, lalo na mga commuters, yung ordinaryong tao. Wala na raw pigil to, parin Ganun ba? Jonat. Parin Joel. Ang pamasahe po sa jeepney, itataas na raw ng piso Ako. sa isang linggo. Yan po ang sabi ng LTFRB. Dahil daw sa tumataas ang presyo ng gaso. Yan. Pero ang kalakip niya na, Paano nilang nalaman yung 1 peso? Hinulaan? hinulaan nila na 1 peso. O baka yun ang hiningi ng mga... Hindi, that's it na raw eh. That's it na.
That's it na. Walang hingi-hingi. Basta yan na yan. Pero sabi naman, Walang per kilometer hike. Sabi- Walang well, just 1 peso. That's it. baka maibsan yan ng hiling ng Department of Education sa mga gasoline station owners at operators na magbigay ng mga diskwento sa mga public utility vehicles. What? Oo. Pwede ba yun? Sa kanilang kagandahang loob, wag niya Ano, magbigay. magpapalugi yung mga may nagagas? Papagas? So, Solve ngayon, nyo yung muna mga sige. Yung mga jeepney driver ngayon, yung discount ko Isolve nyo muna yung smuggling ng oil. First things Ako first. yung mga dealer na totoo. Kasi hindi kami makalaban sa smuggle. More than 8 pesos ang diferensya ng presyo namin eh. Di ba? Laki na pa rin ng smuggling. Pero ito pong oil price hike na to ay ang pamasahe ng jeep, ano na raw po yan, that's it na. Wala nang iba-iba pang kwan. Basta. Meron daw silang formula. Meron silang formula. For every peso na ganito. Ano yun sa ubo? Hindi formula sa... Hindi. Meron sila. Sabi ng LTFRB. Yun ang sabi niya. For every peso na increase na ganito over a period, ganito yan. So yung pong mga sa bus, under review kayo. Okay. Yung mga namamasahe sa bus, under review pa daw yan. Pero dyan, hindi raw piso lang. Baka mas malaki. Per kilometer. Per kilometer. So yung jeepney, 1 peso. 1 peso. Ang provincial bus, per kilometer, pinag-aaralan pa daw niya. First week of July na pala. Yan naman na bus dito sa Metro Manila. Hindi na raw po humihingi ng karagdagang pamasahe. Nag-withdraw na sila. Okay. Kasi yung mga boss sa Metro Manila, ilan lang naman yun eh. At saka ang dahilan nila, ayon kay Ginoong, kagalang-galang na Ginoong Guadis, ang dahilan daw po nila, kapag sila nagtaas pa ng pamasahe, hindi na sila sasakyan. Sasakyan na lang ay motorsiklo, jeepney, at saka train, MRT. Yan. So, meron pala competition. Okay? Tumaas na talaga hindi na mapipigil to eh. Tumaas na talaga ang langis. Yeah. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. At Worldwide to. Ang nakakaano pa doon, parang Joel, humihina ang piso. Halos ano sa Tumataas na lang ang presyo ng langis sa international market. Ibig sabihin yan, dahil humina ang piso, mas malaki. mas mahal in terms of pesos, yung langis na yun. Mas maraming pesos ka na kailangan para bumili. para bilhin mo yung the same amount in dollars ng langis. Paano mabawiin ng mga oil companies yan? Bali-balita pare, wala naman tayong inventaryo ng oil. Paano kaya to kung magkagulo? Hindi, Yung sinasabi ni Jonat na government to government, kailan kaya mangyayari yan? Yun na nga pinag-uusapan na. Pare, meron tayong sufficient oil supply. Tagal na For sinasabi. the next 15 days, meron tayo. Meron? Sabi ng inventaryo? sabi ni DOE Officer in Charge Sharon Garin. Sino yun? Officer in Charge ng DOE. Ano daw ang sabi niya? 15 days. 15 days sufficient oil Inventory. supply. Ang ayos sa batas, 30 days yan eh. At Kasi yung carrying cost nung langis ay napakamahal. Kaya yung mga oil companies nagtitipid din. Hindi nila, dapat 30 days ang kanilang inventaryo. kulang ang 15. Because it will take 30 days. Kung magkagulo and everything, 30 days to replenish. So kaya kinalkulan na yan mathematically. Kaya 30 days. Ang pagkaintindi ko, lahat ng mga oil companies registered with the DOE, they have a listing, parang kumbaga roll out. Okay. Forward. Ganito mga kailangan yung ginagawa. Ito yung for this month, this is our regular thing. Aha. For the next 12 months, ito na yan. Every 30 days, darating ito yung barko, etc. etc. Yan ang pagkaintindi ko. Baka hindi ginagawa eh.
Kasi baka nga, pwedeng oo. sabihin na the fuel is on the way kasi papunta na dyan yung barko. On the way. I don't know. Mabitin sa Yun ang mahirap. Strait of Yan, Hormuz. pag on the way. Hindi nga. At saka yung sources. Oo. Para ba Hindi, yung pag sinisingil ka? Tumitingin din daw sa ibang sources. Ha? Tumitingin sa ibang sources maliban sa OPEC. Sa Middle East. So, Saan daw? Saan? Canada, Mexico, Naku, Russia, lalayo Brazil, yan. Oo. Norway, US. Naku po. Yan. Ako po. Nako po. Russia. Kanya na pinag-uusapan natin. Ang press release Medyo nila. Press release. Ang Oh, DOE. tama. Ang diesel, malamang daw po next week, 4 na piso kada litro. Ang taas. Grabe yun. Kasi, Ang gaso, 2 piso bawat litro. Okay? Mahigit pa 2 piso yan. Mahigit pa siguro ang gasolina. Hoarding. Kaya pala- Nagsasalita po yung mga oil dealers, yung mga fuel dealers. Oo. Kaya pala walang makapagbigay ng presyo. Ng ano. Yung mga nagte-trading. Wala. Wala. They cannot give any Kasi kind po, of price. kasi rin fluid naman ang oil price worldwide. Yes. Very volatile at this Ko, point. although may nagkikriticize, teka, yung inventaryo nyo ngayon, binili nyo yan, mababa pa yung presyo. Yes. Pero hindi po ganun ang prinsipyo sa pricing eh. Pinipilit kasi ng DOE yan. Yung inventaryo nyo ngayon, ibenta nyo doon sa based on cost before. Dati. Yung dati. Hindi po ganyan ang prinsipyo dyan, present value. Lagi ang pinaiiral dyan sa pricing. Yan nagkakatalo Pipilosopohin natin sila. Sasabihin, binili nyo yan at ano? Binili nyo yan nung 70 ang per barrel Tapos Ngayon, 78 na eh. 78. Tapos Ibenta nyo yan at 70. Ganon. 70. At Hindi ganon nga eh. that time ang peso ganito lang. Ang present value po lagi importante yan sa pricing. Maski anong bagay, real estate or tawag nito, yung bonds. Meron Mga bonds, mga government securities, present value lagi po. May mga real estate nga nagre-reka binili nila sa 10 pesos gagawin 100. gagawin mo na. Yan ang ibubuk. Yun na ibubok ngayon Ganun nila. daw ginagawa ni Villar, kaya mayaman siya. Yun ang sabi doon sa stock market. Ganun ba? Nakakadayaan daw sa valuation. Valuation. 10 pesos mo lang binili yan. Dapat ngayon 100 pesos. May valuation ka? Anong nilagay mo dyan? Ganun po. Halimbawa, yung kanyang Memorial Park. Oh, Meron ba Memorial Park worth more than 10 billion? Oh. Ano yun? Meron ba ganun Memorial Park? Parang ganun, based on the capital, yung price nung stock. Mahigit 10 billion ang halaga ng Valuation. That's impossible. Sabi po ng Department of Energy, wala silang nakikitang supply risk. Yun. Boss, sa ngayon. Sa ngayon, maari. But the rest of the world, nag-i-stockpile po. Yan ang report. Yes. Kung tayo hindi natin ginagawa yan, baka naman sobrang kumpiyansa tayo. Baka meron na tayong langis. Ano yun? Ano meron Baka na? meron na tayo. Yan ang report. Nag-i-stockpile lahat. Tapos ang statement ng ating Department of Energy, wala silang nakikitang supply risk. Tanga lahat yung the rest of the world. Di ba? Nag-i-stockpile kayo eh. Masyado kayong Sobra kayong tanga. Hindi, tsaka there's nothing to fear but fear itself. Masyado kayong praning. Masyado na kayong praning. Praning. Ayan. Uy! Kami, hindi. Kampante kami rito. Ayos kami. Aha. Yan daw po kasi pagtaas ng presyo ay market speculation. Naku. Hindi actual supply. Well, bakit nagkaroon ng market speculation? In the first place. Dahil natatakot na ma-disrupt ang supply. Connected dyan. Ano ba naman ang Department of Energy? Ano ba ang mga sinasabi? Masyado kayong mga speculators kasi. Kaya nga. Nag-ano kayo eh. Kumbaga po, inaasahan na ng merkado, magtataas ng langis because ng supply disruption dahil doon sa nangyayari sa Middle East. Basta
Strait of Hormuz, mga ganon, shipping, mahantala. So hindi malayong in the future, mayroong supply disruption. Kaya nga po nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ngayon pa lang. So sabi nitong pinakamamahal natin at ginagalang ni Winer na Department of Energy, ay wala pa namang supply disruption eh. Speculation lang yan eh. Connected nga yan. Kaya meron speculation, inaasahan magkakaroon ng disruption in the near future. Dahil gera yan. Tama. Sino makapagsabi kailan matatapos yung The gera? rate Dergoy, mukhang hindi sila nagkakasundo. Mabuti pa, Mahirap. wag na lang kayong magsalita. Oo. Kung mga ganyan din lang ang sasabihin nyo sa amin to comfort us, tumataas na nga ang presyo. O di sabihin nyo yung mga oil companies, wag kayong magtaas ng presyo, hindi pa Wala supply pa yan. disruption Wala pa. yan. Oo. Speculation lang yan. Ba't kayo nagtataas ng presyo? O di sabihan nyo yung Kakasuhan namin kayo. imbes na kayo, paliwanag nyo sa... Profiteering kayo dyan. At saka naman daw, kahit tumaas ang presyo, mas mababa pa rin ngayon kesa doon sa all-time high. Okay. As if that's comforting. Bang, Kailan kaya could be worse. kailan matututo ng mga paraan to assure the public na merong ang number one assurance po dyan, steady supply. We are now going as a result of the war in the Middle East. We are now going to activate our contractual arrangements with Indonesia, Meron ba? with Russia through the Vladivostok. Meron ba yung mga yan? Meron ba tayo? We are going to activate our arrangements with Malaysia. Meron tayo. Yun ang pinag-uusapan eh. Pero maganda yan kung meron Diba? talaga. Alam mo, We are going to alam mo, ang activate. communications can go only so far. Sabi nga Kasi nung tapos kaibigan natin, mabubuking ka rin na doon sa Mabubuking sinasabi ka? mo. Oo ang hirap nung ganun eh. nangangati ang kalbo ko dyan eh. Ang mga explanation. Actually, dahil yun sa deregulation ng oil industry, ang gagawin lang talaga ng PNOC yung mga ganyan eh. In the event of ganito, ito yan, meron tayong... Sabi po ng Department of Energy, ang Iran naman daw, maliit lang naman ang binibili natin yan. It's not Iran. Is that It's not about Iran. even relevant? Yes. The fact of the matter is na ang oil supply po sa buong mundo magkakaroon ng disruption. It doesn't matter ilan lang ang binibili natin sa Iran or what. Basta meron disruption. Kumbaga, ang dami niyang palusot para wag sabihing delikado ang situation. Pati nga Amerika, which is already a huge Producer of oil. producer of oil and exporter of oil. Nagaano na nga sila yung mga oil companies. Stockpiling po sila. Pag nag-stockpiling, ibig sabihin, mababawasan ng supply sa market. Yan. Kasi magtatago eh. Nagtatago, oo. Ang China, naka-imbak sila sa not only in their land-based oil depot, pero may mga barko. May mga barko. Sa barko sila nag-imbak. Kasi reliant on oil yung economy na, like Japan. Nag-iimbak sila. Okay, meron na raw pong, ang tawag po ni President Ferdinand Marcos Jr., BBM, ang tawag natin dyan. Tinawag niya po itong fuel situation, serious problem. Hindi kaya nakakuha ng hint doon yung Department of Energy? Si BBM naman masyado. Serious problem daw. Napaka-upbeat na nga yung BOE. Galing na nga ng panluloko ng DOE sa publiko. Sasabihin mo ba, si BBM naman, serious problem. Bigyan mo naman yan, boss. Oo. Particularly transport and agriculture daw. Diyan siya nag-aalala. So, pinahanda niya na yung subsidies. Dahil mukhang aabot po na $80 per barrel. Ang trigger point natin Is 80. ng subsidy ay $80 per barrel. Start na po na subsidy yan sa mga magsasaka, mangingisda, at driver. Sweet lover. Kahit hindi sweet lover. Hindi. Basta driver ka. Basta PUB, driver. PUB Hindi yung mga kung ano-anong driver. PUB.
Hindi, PUB lang. Para yung mga ride-hailing. Wala yun. Wala yan, di kayo kasama. Okay. Yan po yung mga inaalala niya. Kasi daw, nakikita niya in the coming weeks, talagang sisipa yan. Sinasite niya yung Strait of Hormuz, pare. Always, always. Napaka-critical nun sa oil Daanan supply. talaga yan eh. Oo. Pwede ma-disrupt talaga dun at that point. Nagko-coordinate na rin daw, sabi ng Department of Energy. Nakiki-coordinate na sila sa Department of Agriculture and Department of Transportation. Yan. Nakaka-assure yan pag meron ng coordination. Ganun, yung coordination. Dati walang coordination. Pero bang nagko-coordinate Para kami, bang balita yun, na kailangan, ibalita nila, nagko-coordinate kami, hindi ba dapat automatic yan? Given, it's a given. So, parang sinasabi mo, magkatabi na sa meeting, di pa nag-uusap. Di ba kayo nagkindatan dyan? Sa totoo lang, ang press release na coordination, ako, kabisado ko na yun. Yung publiko, they don't give a flying about that. Rats Wala ass. silang pakialam dyan na nagko-coordinate. Kayo, gawin nyo na lang. Kailangan may tubig, kailangan, gawin nyo na. Dapat wala na yung coordination, nagkakaproblema pa eh. Di tsaka sa Di ba? board meeting, tanggalin mo nga yung coordinate na. Gawin nyo na. Sabi na nga ng Presidente, ready na I-ready nyo na. Ngayon, Tapos coordination pa kayo. Coordination pa kayo. Boss, hindi kami nakapag-coordinate. Bakit? Hindi dumating na-traffic. Binanggit mo ba kanina, sir, pagka nag-exceed ng $80 per barrel, Yan na. Subsidy. May trigger talaga. Trigger. Yun ang How trigger does that point. trigger work? And then yung budget na nakalaan para dyan. Meron nakalaan dyan Meron. for subsidies. Meron. Immediately, Automatic release. automatic re-release yun. Yan. At hindi ko lang Subsidy. alam kung nakakarating. Yun ang tanong ko siguro. Mas Ayun, responsible tanong ko nakakarating. siguro. Paano yung proseso? Sino-sino ba ang May pwedeng listahan makakuha sila. niya? May Parang listahan. 4-piece yan eh. Paano ka malalagay sa listahan? May pare? data. May May data. data. Oh. So based on the old list, Yes. paano yung ngayon lang ako nagsimula maging driver? Nagsimula ka ngayon na maging driver. Ngayon lang ako nagsimula maging magsasaka. Ay, dito ka, sa listahan. Dapat nag-register ka sa Waiting list ka. Waiting list ka. First come, first serve. First come, yan, first pare. serve to eh. First in, last out. Anak ka nang. Boss, hindi na ako nagda-driver eh. Pero nasa listahan Di ako. ayos. Ayun, isa pa yun. Yung kapitbahay. Isa pa yan. Kapitbahay ko Binenta na 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 yung nagda-drive jeepney ngayon drive. eh. Jeepney na, binenta na niya. Ay nako, isa Nalista pa siya. yan. Isa pa yung mga ganyang So, dapat klaseng. hindi pa nalinis yung listahan. Baka mabulsa na yun pag gano'n. Boss, hindi na ako magsasaka. Paalis na nga ako, marino na ako eh. Merchant marine Can I get my subsidy? Ayan. Nangako naman daw po ang mga logistics Company. company, hindi raw po sila magtataas ng rates. Yan po ang sabi ni Trade Secretary Cristina Roque. Parang yan yung Pero SRP. doon lamang between Samar and Leyte. Yung sa San Juanico. San Juanico. San Juanico Bridge. Thank you. Dahil doon. Well, Talaga nangangati ang kalbo ko. mamamonitor. Nangangati ka, wala. Nangangati ang kalbo ko. Nahihirapan ka. Committed na raw po ang mga logistics company ayon kay Secretary Roque. Kaano-ano to ni Harry? Harry Dacoller. Hindi, wala yun. Si Harry de Color, asylum seeker. Fugitive. Fugitive. Siya fugitive. Deny daw yung So hindi na siya Dacoller. Hindi na. Fugitive. Harry the Fugitive Yan. Roque. Wala na siyang pwede matawagan eh. Ano pa ba tatawag mo doon? Hindi na. So yung pong logistics company daw nangako, pero doon lamang sa Eastern Visayas. How is that even news? Okay. Marami po salamat sa mga assurance na nanggagaling sa Department of Energy. Please take the cue from the president, ha? Please lang. Do not come up with With your own. The cue is from the president. It pa- is a serious problem. So, Yung pong problema sa peso-dollar exchange rate, yes. wala tayong magagawa dyan. Kasi may nagsasabi na mga bankero, dapat to central bank should step in. What? Uubusin mo yung reserve natin? Reserves natin? Alam mo naman talaga masama ang ating trade. Deficit yan eh. Ang laki ng trade deficit natin. Kung meron po tayong ganun trade deficit, at
pinoteksyonan mo yung peso, artificial na naman yan. At saka you are opening the gates for a George Soros operation. Ayan, Titirahin ka na. artificial yan. Titirahin ka ng mga speculator Mga dyan. speculator dyan. Oh. Tama na yung artificial sa rice price ni Dar and ito ni Kiko. Kiko Chulo. Huwag na dyan sa peso. Dito sa peso, binabanatan pa yung BSP. Ang sabi ni Governor Eli Remolona Jr., ano daw, futile. Ang yes. Ang Makipagbakbakan ka doon dahil kitang-kita naman sa balance of payments na kailangan mag-react yung peso. Bagsak na bagsak po ang ating ang taas po ng ating deficit, trade deficit. Oras na si Governor nag-umpisa mag-isip tungkol dyan sa mga ganyan. Ito na yung mga... Ang kwento raw po dyan sa peso dollar, bukod doon sa masama ating trade picture, ang dollar po kasi yes. safe haven. Yes. For everybody. Pag may gulo, dati gold dyan eh. Yun na nga sasabihin ko, hindi ba gold? Ngayon, Dollar gold. Dollar gold. Ang safe haven. Kasi ang Amerika hindi naman babagsak yan. Ano mangyari? Ang mga Asian currencies po like the Chinese yuan, the Japanese yen, even the Taiwanese dollar, and the Singaporean dollar were under attack because of the conflict. Lahat po ng mga humihawak ng pera na yan, nagbitaw at pumunta sa dollar. Ganon din sa atin. So ang gusto mo, ang BSP ngayon, pasok dyan para hindi tumaas ang presyo ng langis. Useless yun, sabi ni Remolola. Makikipag-away ka. Against these forces, Ilan ba ang mga reserve mo? Awayin mo ko. para bang napakayaman natin. Okay. Magbabalik po, Karambola, dito, Aliw Channel 23 at DWIZ 882 8:30 ng umaga. Channel 23 at DWIZ 882, kasama natin Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Isama na natin yung mga tarantadong ulol na Happy birthday kay Dr. good morning. Hindi ano yun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bakit ba national hero si Rizal? Yan. Kapiraso pong discussion. Yes. Parang Joel. Si Parang Joel nakakaintindi yan. Bakit naging national hero si Rizal? Bakit hindi si Aguinaldo? Ano ang tingin mo? Bonifacio. Wag na yung historical. Ano sa iyo? Personal. Sa pananaw mo. Bakit si Rizal ang national hero? Yan. Kasi may historical ano yan kung bakit siya nagpilian, nagkaroon ng campaign, at ang gusto ng mga pacifist, mga gano'n. Wag na yun. Wag na yun. Ano na lang sa ngayon? Anong tingin mo bakit siya? Hindi nung, mahirap sabihin sa huli-huling parte ng buhay niya, no? Pero hindi siya naniniwala sa karahasan. Violence, up in arms. Work via reforms. Pero sa totoong buhay, nagbubuline daw yan. Pero hindi siya naniniwala sa violence. Sa violin, naniniwala siya. Hanggang till the very end, gusto niyang puntang talented. Polymath, kung tawagin. At ginamit niya ang kanyang intellect, ang kanyang talent para labanan ng mga mga Kastila, di ba? In other words, he had a vision of what the nation should be. Ayun nga ang akin, kung bakit gusto ko siya ang national hero. Kasi siya nagpasimula niyang Filipino identity. What a nation should be. Sa kanya po nanggaling yan. Dati wala tayong idea of nationhood. Sa kanya galing yan. And therefore, yung nationalism, love of country, pinakita niya po yan doon sa kanyang mga writings. Yung naging martyr siya, love of country yan eh. What a nation should be. Yung po yung nationalism parang kumaga siya yung spark. Siya nagdala. Para sa akin, yan ang aking pananaw. Kung bakit gusto ko siya. Pati si Bonifacio, they were they were fired up. Inspired by Rizal. Yan.
Yun ang sa akin. So, Well, and he was not a perfect guy. Sa totoo lang, nung una, kung babasahin mo uli, i-revisit mo yung Noli Me Tangere at saka yung sumunod, El Filipinos, makikita mo yung pagbabago na nagsisimula ng sa kanya. Napuprostrate na siya. Pero nandun pa rin Nabibisit yung na siya. pang-aapi. Oo, nandun pa rin. Hindi nawala yun. Yun yung po palagay ko Oo. nag-trigger kay Rizal. Nakikita niya marami na aapi. Hindi pala pwede. Yung aking formulasyon in the original thing. Papunta ay, na hindi siya pala ron eh. pwede. Oo, papunta na Hindi siya. pala ron eh. pwede. Yung pang-aapi po ng mga dayuhan. Hindi nawawala sa mga... pala. Kaya, Hindi nakukuha sa pakiusap parang yung gagawin Hindi, natin tsaka, sa oil alam- companies. diba, Hindi so, pwede. ay, Ah, hindi papakiusapan natin. Ayan na naman. Pupunta DOE. may magagalit dito. Ikaw na naman. Suggested retail price. Alam niya, hindi Ay, ubra. wala, Hindi wala. ubra. Meron mga dito. Nako. Huwag kayong... Hindi pwede yan. Si Secretary Kakdak, by the way, ay lumipad po papuntang... I think it's Jordan. Jordan. Yes, because yan yung ano eh. Oo. Yan yung reception Meeting area. point. Yan yung sinasabi mong pwedeng pumunta ron at doon na... Oo, doon na. At from there, sasakay, ayos eh. oo. Yun ang ano, bale yun ang center. Mula sa kung sa at any point Does sa it, flashpoint. does it have to be Gano'n the ka- secretary, pare? Yes. Ano ba sa experience mo? Yes. Kasi si Jonathan po, matagal to Matagal na na, destino dyan sa Middle East as It has to ambassador. be the leader. It has to be. Hindi Yes. pwede armchair strategy hindi. dito. Wala yun. Hindi pwede. You have to be there. Hindi pwedeng Zoom. Ay, Zoom, hindi pwede. Wala, pare. Kung bigla kayo nakat yung internet. Hindi pwedeng kamukha nung Department of Agriculture. Talagang Press release na lang. Ito presence Ah, hindi. required talaga. Presence doon. required ito. Hindi press release. Hindi. Hindi That's good. presence is required. Because you have to make certain decisions there. Very specific decisions. Ano ba, boss? Kukuha ba tayo ng At saka quick decision. quick decision? Quick. Barko ba kukunin natin o eroplano? Ano bang decision natin dito? Meron na raw pong nasa 150. Hindi, tsaka by the way, Ang- regardless, ito, masabi ko lang, yung presence required, it's not because nagmamando-mando ka rin doon. It's really Quick decision. Quick decision Yes. based on actual Well, daytime yes. intel. Dahil, okay, barko tayo. What's okay, happening on the pagdating ground? doon, teka muna, wala palang pier. Ay, Bomba na pala yung kailangan meron. And then- And only you can actually see And then that or look that. you have to work with the ambassadors and the department kasi papasok eh. So kukunin mo mga papeles, everything else, you have to work out all of these things at that level. Sabi po ni Secretary Kakdak, sa isang araw daw po tumaas by 50. Ang gusto nang umuwi. Repatriate. At ang kanyang misyon ay to bring them home safely. Yes. Okay? Pero sabi po ni President Claire, Press briefer, Press briefer briefer. Claire, meron daw po lumayag na mga OFWs papunta ng Israel and Jordan. Kaya daw po titignan ang possibility na kasuhan itong Bureau of Immigration. Bakit pinayagan? Umalis yung mga yun. Aha. Oo, di ba? Huwag na Hold yan. na dapat. Ah? Pumunta lang sila sa Jordan. Eh, di Ba, pare, sabi ni President Claire yan, ha? Wag kang wag na yan. Wag na, wag. Wag. Kailangan sundan natin siya. Yes! Oo. Okay. Pero pag-aaralan niya muna raw, she will look into details first. Bago... Ba't mo sinabi pa? You look to details pa pala eh. Hindi mo pala nakikita pa yung detalye. Yan ang mahirap dyan. Eto nga eh. Mabilis sa ano. Quick draw. Tapos Ang inuupakan salita niya yung Senado. Sabi niya, sana naman makinig yung Senado. ko sa business sa community. Ayan mga gano'n. Oh, putya na. Dito, actually, Alam mo, awayan na ng spokes. oo nga. Ang Yung dami Senate na may bagong May spokes. Spokes, Yung House may Congress, bagong Kayo spokes. na yan. Kayo na. So sila, yung mga amo nila, Wala. wala nang pakialam dito. Nagkakagulo na. Sila na lang ang nag-away. Yan ang sinasabi ko. Spokes ng House, spokes ng Senate, If si you- President Claire. If you resort to all of these kind of things, yung ganyan, ganyan nga nasisira yung ating struktura eh. Lalong gumugulo. Lalong gumugulo eh. Kaya nga yung Constitution sinasabi natin palagi, eto na, this is a result. Isipin mo patas ng patas, sila na yan. And the public discourse is such na you are making it a toxic environment for anything. Very toxic na tayo. Alam mo dito, yung coordination naman ni Secretary Kakdak at saka ng Department of Foreign Affairs, dito pa lang nangyari na yun. In other words, you're already talking with ambassadors. Dito, Israel, Jordan, etc. O
paano bang workout? Our people are in these areas, etc. How can we work it out, etc. O ito, kakausapin nyo. And then, at the level of our embassy in Israel and in Jordan, ganun din. We work out in nila with the Department of Foreign Affairs and the security officers. Ang mas nakakabahala daw po, yung sa Iran. Yes. Yung situation sa Iran. Dahil doon sa Israel, marami ka pa pwede puntahan eh. Punta ka agad ng Egypt, punta ka agad ng Jordan, Yes. Turkey even, it's Yes, possible. Even Europe is a possibility. Saka ano? Eh dito sa Iran, Malta. sa laki ng kanilang land area, by land, hindi ka, kasi sarado nga ang mga airport. How do you do that? So mas problematic daw, according to the Department of Foreign Affairs, yung situation dyan sa Iran. Identified naman yata nila where our remaining workers are. Kasi marami doon sa Iran are already there because they are married to Iranians, etc. So okay, Ang, assimilated na sila assimilated sa... Ang decision po ngayon na doon sa embassy ng Philippines sa Tehran. Tehran. Kasi yung ating DFA dito, they don't know what's happening on the ground. Because the embassy itself is under threat doon. Doon. Yung pong desisyon ng embassy doon, paano nilang ililikas yung mga Pilipino by land, magre-renta ng ganan, na doon po ang desisyon lahat Kayo na. nakasalalay. In other words, kayo na. Kayo Do na. not wait for us. Kayo na ako umaksyon dyan. Kayo na maksyon dyan. Blanket na yun, no? Kasi emergency situation. yes. Anong gagawin mo? The ambassador is the commander on the ground. Wala na yan. Do not wait for any kind of instructions Aha. or any kind of press statements from whoever. Wala nang... Sa mga Wala nang... sitwasyon gaya sa... Press briefer. Si President Briefer, wala Ma'am. na. Wala, Ito huwag ka na na. yan, huwag ka na. ito na eh. Hindi, sa mga Hindi, sitwasyon... nagagalit nga sa Bureau of Immigration eh. Wala. Bakit daw pinayagan na umalis? Wala na yan. Pero iimbestigahan pa daw muna. Pero nagalit ka na. Paano yun? Hindi, yung sa mga gaya ng Iran, sa sitwasyon ng Iran, ang paglikas lang ba ang tanging doon? Kung gano'n? Dahil ang solusyon, Pare, they pare kung magkagulo They eh. cannot stay in Tehran, ha? No, well, hindi wag sa... Matindi, sa Tehran matindi. na- Bombahan ang nangyayari. They will go to the other regions. Yun na nga, yun ang inisip ko eh. Baka may ibang... In the more, in Caspian Sea. Doon kayo sa malapit sa Caspian Sea. At hopefully doon, baka Baka mas mapadala may natin ang barko ron or something. At saka, identified kasi kung ano yung binobomba ng Israel. Yan yung nuclear, Huwag kayo doon. Huwag kayo dyan. At saka yung ballistic missile. Wag Tapos kayo yung doon. mga military targets. Huwag kayo dyan. Aha. Dito kayo sa banda. Okay, by the way, yung pong World Expo dyan sa Osaka, ayon po sa PCO, lalayag daw, pupunta daw po ang presidente dyan. Ayan. Merong tayong Philippine Pavilion Yun, yeah. dyan. Well, ganito yan eh. Sa akin, sa ganang akin, yung expo po, talagang kailangan mag-ano tayo dyan, kumbaga, Participate. magpasikat. Yan po ang natin eh. Kumbaga message natin sa buong mundo We are. na kapag may World Expo, nandun ang Pilipinas, meron tayong pavilion. At ang ano po dyan, starring role sa pavilion natin. Yung gusto natin ibalik yung mga woven arts, yung mga ganyan. That because ganito po yung ibig sabihin nun, it will trigger na yung culture ng Philippines unique. At maraming pwedeng mapansin ka dahil sa unique yung iyong exhibit. Hindi po kunwari ang exhibit mo cellphone. Wala. Buong mundo may cellphone eh. Hindi ba? Hindi ganon. Yung ating ang hina-highlight po dito, yung culture and tradition. Yes. Yan. Yung expo. Gusto ko lang banggitin yon. Yung iba, siyempre, ang kanilang hina-highlight from culture and tradition and to their newest products or whatever. Pwede. Ano ba meron newest product? The whole range. Meron ba tayong newest product? Coconut. Wala na nga. Tumataas ang presyo ng coconut oil. Pare. Malakas. So, kikita yung mga yung farmers natin? Hindi. Hopefully. Hopefully? Kasi binibenta nila yung copra doon sa mga kumpanya ni MVP. So, ang kikita doon, yung mga oil mills. Kaya, Sana sumabay yung presyo ng copra
doon sa presyo ng coconut oil in the world market. Kaya Nangyayari ba yun? Kaya nga importante yung mga Coconut Farmers Federation eh. Yun ang workout eh. Kasi yun ang makikipag-deal. Kasi pag individual farmers, Babarating ka. babarating ka na. Para din sa bigas, no? Ganun din eh. Makipag-usap ka sa trader na nag-iisa ka, wala yun. Mabalik lang ako sa Osaka Pavilion. Osaka. I remember may nakausap kasi ako mga ilang Filipino designers dito, both furniture as well as yung sinabi mo, yung mga Woven, products. textile. Sabi nila, ang strategy nila, lalo dito sa Pilipinas, yung mga designers, participants, is to i-highlight yung mga produkto na talagang yun nga cultural at mahirap gawin Unique. Kasi talaga dyan sa mga Hablon, mga ganun, ano? Kasi sa mga expo daw na ito, nagdadatingan yung lalo na sa China, yung kokopyahin yung design mo at then ima-mass produce na nila na hindi na natin kayang gawin. Yari ka na. So tas yung mga produkto natin dapat yung kakaiba talaga na hindi basta Pero may mga designers sa Europe, yung mga mamahalin na nagpupunta rito at bumibili ng mga unique woven, like ang main nila yung hablon. Hindi, kaya nga yun sa Osaka nga, yun ang, basta in-explain niya sa akin, yun ang strategy. Do not make the mistake of coming there na, para okay, sa mass production. Sa bamboo, sabi na, meron silang bamboo products doon. Huwag kang darating doon yung bamboo slats na pangsahig. Wala yun. Yan, iyayariin ka ng Kokopyahin, China. Pumunta ka yung talagang value added na kakaiba yung produkto mo. Actually, ang isang tama yan, yung isang strategy ng iba, halimbawa yung barong, hindi kaya ng China yun. Hindi kaya ng China. Kaya ang ginagawa nila, parang kumbaga sa Rolex, we only produce 1,000 pieces of this. Something like that. Yeah. So, high value ka na. Kaya nga hindi. Pero, ang problema dyan, ilan yung ganon? Right. Kaya yun ang ini-expand nila. Kasi sabi niya, Joel, mahilig yung sabihin sa karambola yung, paano kung umorder ako? Bigyan mo ako ng 2 million. Hindi, itong mga, hindi to sa Osaka Pavilion, iba ang strategy rito. You don't go for that market. Talagang maliit at Now, what we're doing here is, dapat marami tayo na ganyan. Ini-encourage mo. At marami naman talaga. Kaya nga nilalament nila yung nawala yung, ano yung lagi natin sinasabi, dati si Arturo Luzon Chairman. Design Center of the Philippines. Ano ba nangyari doon? Wala na. That's an attack. Kasi yan lang. Maski sa garments. Yan ang nagdi-develop ng market sana Yung mga dating nasa garments. May mga kaibigan ako sa garments. Nawala na yung mass production. Kasi tinalo tayo ng China, Vietnam, Bangladesh, Cambodia. Wala tayong kalaban-laban. Even India. Even South American countries. So, dapat doon na tayo sa pag-ano. So, ngayon, umakyat tayo. Halimbawa, yung ating mga garments maker, nagpunta sa suit. Yan, yung mga office wear. Okay? Yung mga medyo high-end. Gowns. Yung mga may sequin na ganyan. Yan. Tapos meron pang bagong industry, yung mga kasal. Mga wedding dress. Kasi yan kinakamay yan pare. Hindi mo pwedeng mass production yun Tama. Ganyan na so nagpupunta sila doon sa high-end. Although, konti lang ang demand doon. Hindi ka mukha nung But talagang... they can charge a premium naman kasi. At saka laban lang yung design na nanganganak yun. Sabi ka nga, sa Europe, popular na popular yan. Saka, niche nila, ang tawag po dyan. Niche marketing. marketing. Meron din yan, maski na mass production, pero unique yung ating formula. Hindi kaya na ng mga China yon. Okay. Tama. Ang presidente po nagsalita tungkol sa K-12. Naglabas po siya ng kanyang frustration dyan sa K-12. Sino nga ba nagsimula nitong K-12, pare? Says it failed. Panahon niyan ni Luis Tro Di ba? Siya nagtulak niyan Luis Tro. Ha? I think Luis Tro nga. Luis Tro. Ang nangyari po dyan, nadagdagan ng 2 taon yung gastos ng mga magulang at wala namang pakinabang na nangyari. Kasi supposedly, after... walang real advantage na nangyari. After senior high, ayos ka na. Pwede ka nang magtrabaho. Hindi po nangyari yun. So, ang gusto raw mangyari ni President BBM, improvements. Nandyan yan siguro baguhin yung batas. Yes, it will take a law. It will take a law. Yes. Pero meantime, anong gagawin? Anong gagawin mo? Yes. Okay, gusto niya raw pong maging relevant
yung pag-aaralan ng mga tao, bata, Yung last 2 years. doon sa 11 and 12. Yes. Tagal na raw niya sinasabi yan, noon pa, na sinisimulan yan, yung effectiveness ng programa. Kasi cost-benefit eh. Ito si BBM mahilig doon. Magkano yan? Ano mahihita natin? Yung cost-benefit, cost-benefit. Yan daw ang lagi niya na tinitingnan. Frustrated na siya. Okay? May burden sa government. Yeah. Di ba? Meron ka ng shortage ng classroom. To start with, dinagdagan mo pa ng 2 years, Burdens of family na yan. nagkaroon din na naman ng shortage, lalo lumaki yung shortage ng classroom. Yung pamilya, Patay. hirap na nga magpaaral. Ayan. They will just skip yung 11 and 12. Wala naman daw advantage yung additional 2 years. Hindi kaya nakukonsensya yung mga nagtulak nito nun. Hindi naman. The concept kasi, magkakaroon sila, employable sila after those. After di ba? Hindi nga nangyari. That's what. Grade Hindi 12. nangyari kasi yung mga employers, sinahanap pa rin yung college degree. Though hindi naman necessary yung college Kita mo, degree. Employable. tatrabaho ka, pare, sa call center, hihingan ka ng college. Mali. Kung graduate ka dapat ng Senior high, meron senior ka na. high, dapat hire, ano ka naman, Employable ka na. employable ka na dapat. Hindi mo naman pwedeng sisihin gaano yung private sector because ako for one know that yung private sector is volunteer na kami maglalagay ng mga training programs para alam namin kung sino yung kukunin namin. But hindi rin nangyari, di ba? Yung mga it was few Yun and na far nga in eh. between. Yan ang tinutulak ngayon ng TESDA. Yun ang ginagawa ni Yung na Kiko. matching. Ika nga. Pare, 10 taon na nilang Tinutulak. sinasabi yan eh. Noong panahon ni Tesda man, di ba? Joel. Ganyan yung ginagawa niya. Si ano? Ang daming ghost students. Si Joel. Nagkamulto-multo. Ngayon, dami rin multo sa sa grade 11 and 12 sa senior high. Senior high. Yung Hinahanap voucher. na nila yung mga multo na yan eh. Mahahanap ba yun? Hindi naman mahahanap Here's yun. the other, yung sagot dun sa question mo kanina, sino ba nag-isip na at bakit? I distinctly remember kasi naiiwan na daw tayo sa ibang bansa. And that's sa the mundo. solution? Right. Kaya kulang ang ating mga high school, Kailangan pagalingin Kaya mo din- yung basic precisely. education, hindi dagdagan. Okay. Dinagdagan Yan ang nila. argument noon eh. Ewan ko Kulang ba tayo, nanalo yung... nanalo yung argumento. Yun yung nilalaban nila, nila Edilberto de Jesus, nila... We are tuloy. late. We are behind the other Doon sa countries. mga napipikon, kaya nyo lang gustong dagdagan niya para mas kumita yung mga eskwela eh. Ganon. Kaya Yung mga siguro, napipikon. ganun ang nangyari. Yung mga napipikon, ganyan na yung argument. Supposed to be yung last 2 years, mayroon tracks. May tracks Ibig na. sabihin, Saan ka you want pupunta? papunta ka sa academic, college, papunta ka sa ganito, technical, papunta ka sa... You have 4 or 5 na pagpipilian kung saan ka pupunta. Yun ang workout. Pero in the case of yung halimbawa, hanapin mo, o sige, magtatrabaho na lang ako technical skills, etc. Ang sinasuggest dati dyan for purposes of making it relevant, mag-apprentice na kayo. Apprentice. Oo. On-the-job training na kayo dyan. Yung 11 and 12, hindi na yung academic. Hindi nangyari yan, pare Jonat. Oo. At saka, Hindi nangyari. may credits May ka na. credits ka na. May credits ka na doon. Halimbawa, mechanical engineering ka, ang gusto mo later, mag-apprentice ka na. Ngayon pa lang, pumunta ka na dyan sa isang factory para alam mo na. Pagdating mo doon, last 2 years, tirahin mo na college ka na. So in other words, credited na kagad yung last 2 years mo, if you want to have a college degree, credited yun. Okay. Okay yun. Ako iniisip ko, nung I remember sa US, yung may mga tao nagpapagawa ng mesa, Yes, yes. carpentry yan, hindi dire-diretso mula high school, marunong na at meron silang programa para dun sa Meron nga mga dito sa atin, di ba walang sa US ganun eh. community college? Yeah, oo. Yun ang tawag doon. Na mas okay yung graduate kaysa dun sa Ivy League. Mga Ivy League, puro mga walk. Then, what I'm saying, yung carpentry, at Lahat na, alam mo na yung yun. design,
Sinabi niya po yung frustration Hindi na yan doon sa construction worker, second ah. installment ng kanyang podcast. Vlog. Oo, blood. Sino nag-interview sa kanya doon? Oh, sino? Wala ata. May interviewer. Meron Si ano pa interviewer. din? Interviewer. Yung mga giveaway questions, di ba? Hindi naman. Hindi naman? Hindi naman Miss Universe questions. Ay, hindi naman. Hindi. Meron lang akong it made me sit up sa statement ni President ano yan? Marcos. Hindi daw pwedeng puro statistics ang nilalabas ng pulis tungkol dyan sa crime. Ito na naman Nalabas tayo. ng labas ang ating PNP ng statistics na bumaba ang crime. Okay? Ang gusto daw ni President Marcos to restore trust in the police. Hindi po daw ang paraan yan maglabas ng mga statistics na bumababa ang crime. Ito naman si Presidente, sakit magsalita. And that Dapat daw po ang mga aksyon ng PNP will make us, the public, feel secure. At hindi magagawa yan ng statistics. May katwiran ba yung Presidente doon? Please be advised, all of you, this does not apply only to the police. Sa lahat. Pero na lang kung PSA ka. Talaga trabaho mo yung Trabaho mo yun. statistics. Pero hindi ka magbibigay ng kung ano-ano. And do Pero not- kung ikaw halimbawa ang Department of Trade and Industry, ikaw ang tourism, yan. Ha? And do not- Ikaw ang Department of Agriculture. Ayan. do not interpret your own statistics. Let others do it for you. Kasi may sarili kang... That's the only way to regain trust. Maramdaman daw na publiko na safe sila. Presence. Not through the statistics. Pero substitute statistics dun sa yung sinasabi kong Jonat. Naging dito sa lalo sa administrasyon to, mga It's a departamento ni substitute for Presidente. performance. Self-serving na mga press release, accomplishment reports, kanya-kanya. I would have wanted sana yung PCO. Well, ang PCO, hindi naman talaga. Sila yung parang ka-quarterback ng mga... sorry sir, hindi pwede to. Puro press release to. Medyo ito sana ang gawin nyo kaya. Paano nyo nililayout ang hybrid program? Yan. Hindi Ito pinakamagandang... Mga ganun ba? Pero ang PCO, pinakamagandang example, pare. Secretary na nga Pare Joel, sabi ng PIDEA. Ano ba yung PIDEA? Philippine Drug Enforcement Agency. From May 30 to June 13 daw, ang nahuli nilang illegal drugs, 9.5 billion pesos worth. Yan yung drugs. Yan yung So may drugs. statistics. Statistics ka. Tanong mo sa PIDEA, meron pa bang droga sa kalye? Meron pa ba nagtutulak? Meron po. So, para sa inyo yung statistics para saan yan? Makakalma ba ako ngayon? Yung mga tao dun sa barangay na, nauubos ang drug sa amin. Hindi, meron eh. Yun ang ibig sabihin ng Presidente. Lalabas kayo yung statistics. 9.5 billion ang nahuli. 9.5 billion na huli namin at 3 kargador. Time check, 9:01 ng umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Pati doon sa mga troll. Please be advised. You're very welcome. Okay lang. Pampadagdag din kayo eh. Okay lang. Okay lang yun. Wala naman tayo kaso dyan eh. Meron po tayong konting mensahe galing sa PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ayan. Good morning. Morning. Tumaya ka na ba? Oy, may mga dalawang developments ngayon sa Comelec. Oh, what? Unang-una, yung isang Comelec division declared Duterte Youth
Yung kanila accreditation. Canceled? Canceled. So, nanalo yan ah. Oo nga, pero canceled eh. Hindi na sila panalo. They have the COMELEC and bank. They can go to the COMELEC and bank. Merong So in the ganon. meantime, naka-hold yan. Okay. Yeah, and at the same time, please be advised that the COMELEC division also declared Congressman Benny Abante as the Oo. winner in the 6th district. Nanalo siya. Sino kalaban niyo doon? Si Joey Oy. Ooh. 6th District? Bakit anong nangyari? Ba't yun ang Nag-recount. decision? May recount. Nag-recount. Physical na. Physical. Isa-isa? Isa-isa. Wow. Ibig sabihin, nagkadayaan? Well, it appears so. Akala ko bang merong automatic vote counting machine? Yes, but sometimes Nasisira. yung automatic vote Nalilito. Nalilito. Ayun. Okay. Galing. Kung doon sa recount nagkadayaan, hindi kaya pwede magyari. That is why you have a process. That is why there is a process. Ay! Kumbaga, yung automated vote counting machine, sinabi, ito nanalo. Nagka-glitch eh. May glitch yan. May glitch yan. Di lahat na lang i-recount natin Very specific. manually, kasi yung result hindi pala mapagkatiwalaan, kailangan ng manual recount. Yes. Ito ngayon ang may mga speculation. Paano kung doon sa recount nagkaroon ng misteryo? Misteryo. Then you have Magre-recount uli. Ganun. there is a process. Ah. Once this is done and it is confirmed by the NBank, then the process for this right now will be the House Electoral Tribunal. Kasi daw, may comment din, yan daw recount, depende sa nagpapa-recount There is also Di ba ganun comment yan, Ha? There is also Ibang usapan naman yan. There is also a process. You have to have you have to have that petition for recount within a certain period after the elections. Yeah. After the proclamation of the otherwise, none at all ka. O kumbaga, nasa casino, talo na. Nanalo pa? Nanalo pa. Ganda. Ganda. Galing. Walang recount yun, ha? Wala. Panalo na eh. Paano yung Duterte Youth? Ang ibig sabihin niyan, aakyat yung Yung mga iba. nasa cut-off point, Yes. swerte nun, pare. Swerte yun. Nakasampa sila, Nakasampa. oo. Bayan ata yun eh. O bayan Hindi, muna. hindi. Ang Bayan ano, muna? Gabriela. Ha? Gabriela. Yun nandun. Na yung Montic na? Yeah. Tatlo yung nandun. Nakaaway So pa man pag din tinanggal ang mo yung Duterte ng Youth, Duterte Youth, business as usual. It means that that particular... That democracy is that working. democracy is working. Yeah. Yan ang mga gusto ko sa mga statement mo, pare. alive and kicking. Yan. Ayan. Democracy is working. Ano Comelec, ng konting literary. Comelec, what's happening to our country? It's a magical thing. Ha? Ganun. Comelec, what's happening? Ano yung sinabi dun sa magical? Magical. The year of magical thinking. A living, whatever. Alin, Magical. Yung Sikihor. Magical Yung yun. Sikihor, Oh, Mag sabi ni, Island. Magical Island. Magical Island. Yeah. Mantakin mo, sali mo pa sa press release yun. naman. Hindi ako maniwalang si Secretary ganun magsalita. Sino secretary ba Si Francis Chu Laurel. Chu Kasi Laurel 20 Jr. pesos eh. Dinala dun eh. Sa Magical Island. The Magical Island. Yeah, statistics Magic din yan. Kingdom, okay. Oh. Makinig kayo kay BBA. Puro statistics yan. Please. Ang dami ng binitawan. Kailangan namin konting aksyon. Ang dami ng binitawan ni Presidente ng mga parinig. Di ba? Ibig mo sabihin, itong mga to, manhid na. Ano ba kayo? Hindi na nakukuha sa parinig. Baka kailangan niya, bambo na. Ano ba kayo? Tengang kawali ba kayo? Walang naririnig. Ano yung sinasabi mo sa BIR kanina? Ito. May parinig din ba dyan? Ito. Yan. Oh. Pare, open na sila. Tweak nila. Tweak na nila. Yung Ang revenue statistics targets. din ito. Oo. Statistics din. Kasi hindi na nila kayang gawin yung trabaho nila. Ganun ba ibig Hindi sabihin? nila maabot, Hindi na nila They will maabot make yung it more target. realistic. Oh. Yan. Make it more realistic daw. Ano pa no? Ayun. Because of the... Ibig sabihin, hindi Hindi realistic yung dati. Well, Hindi it nila was naisip yun. aspirational. Kumbaga, Target. Ayan. Minimithi. Minimiti.
hindi natin makukuha yung minimiti Because of the natin. global challenges. Galing. The economic, yun naman pala. the global economy is in turmoil. Pwede mo ituro yun. Ang government target po natin sa GDP ay 6 to 8% growth rate. Mukhang below 6% po ang mangyayari. nakikita na growth rate this year. Okay? So based on that, ang gusto ng BIR, i-adjust yung target sa Growth rate. tax revenue. Mali. Ay, Dapat nga i-exceed mo eh. ang target po nila nga for 2025 ay 3.2 trillion. As of April, nakaka 1.1 trillion na sila. 2.1 to go. Tapos yung April, tapos na yung tax season. Yung pa lang ang iyong koleksyon. Yan po yung sinasabi ng IMF kay Secretary Ralph Recto. Brad, baka kailangan mo ng tax reform. Yes. Ayan. Your tax administration is wanting. Ayan. Mukhang hindi mo aabutin yan. Mukhang yan ang kailangan mo. Imbes na kinukuha mo yung pera ng PhilHealth, ilalagay mo sa mag-collect ka ng taxes. Yun ang advice ng IMF. Nang mabuti. Do we reject or accept the advice? Ano No, we kaya ang should. magandang gawin dyan? We should We should accept? accept the... Ano bang tax administration rate natin ngayon? Kasi in other countries, between 18 to 20 eh. Tayo yata 12 eh. Below. Below. Napaka-below. Below. At saka ang daming palusot. Ha? Ang daming palusot. Like, Yung mga leakages, dami. Pero nagsasalita po kasi si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Drastic improvement in collection. How? Yun ang gusto niya mangyari. Aspirational, ano? Drastic Okay. improvement in collection. Dapat lang. But how you going to do it eh? Lahat naman siguro Gusto ng natin tao yun gusto eh. yun eh. Oh. babalik ko yung IMF what do you call this statement or proposal. Nasagot lang ni Secretary Recto dyan as well. That proposal is thank you, but it does not take into consideration the challenges. actual challenges on the ground. We will address this our way. Taking into account Filipino sensibilities. Kaya nga magda-drastic reformation si Commissioner Lumagi. Puro words lang yan. Meron bang Yung kay Commissioner, it's all words. Yung kay Ralph Recto, it's all words. Ang sinasabi po sa business, halimbawa, koleksyonin nyo lang yung oil. Pare, ganito, pag tumaas po ang presyo ng oil, tataas ang government revenue. Ang laki ng revenue. Kasi percentage yan nung binabayad sa oil. Therefore, habang tumataas ang oil price, tumataas din ang revenue ng gobyerno. Kaya ayaw nilang galawin yan. Yes. Merong automatic mechanism sa batas na kapag ang oil price international nag-reach o lumagpas at a certain level, siguradong kailangan suspended yung tax. VAT and everything. Ayaw nila yan. Maski umaabot na doon sa presyo nila, ayaw nila kasi revenue yun eh. Napakadali. Mapapagtakpan po yung tax inefficiency sa ganyan. Ang ibig mo bang sabihin pare is tax ganito? inefficiency? Ang sinasabi ni Presidente, I do not subscribe to statistics. I also do not subscribe to your drastic reforms wordings. Malamang. Yun hindi niya. Statistics is equivalent to your words eh. Words lang eh. Kailangan ng presidente, kailangan natin lahat ng bayan, aksyon. Aksyon! Problem solving nga, may problema tayo sa revenue. Anong gagawin natin? Drastic reforms. Okay. Drastic Saan mo reforms in sisimulan? collection. Simulan mo sa oil. Aggressive yan. No? Kasi ang laki-laki ng leakage sa oil. Sobre. At saka yung mga, alam mo ba large tax, tanungin mo sa kanya,
magkano nakuha natin from the so-called last taxpayers last year at saka ngayon? Wala. Hindi natin nalalaman yung mga ganyan. Ano pare. yan? Dapat yun ang comparison Specifics yan, kagad eh. oo. Di ba? Dito ka kukuha, yung sinasabi ng paring Conrad, oil From last Yan ang year, oil ang ito yan. number one na... Ito yung mga ito yung mga sektor na pagkukunan natin ng malaki. Ito, oil. Tungkol dito sa mga manufacturing, ito yan. Yung mga real estate, ito yan. Ito yung mga malalaki. Tapos po, yung VAT, Yan, another. may Leakage. study na yan ng ADB. Sobrang laki daw ng leakage. Leakage. Existing yung mga batas na yan eh. Hindi mo na kailangan mag-invento ng bago. Yung sa oil, i-implement mo lang yan. Ang laki na, 30% daw ang oil. Yun lang makoleksyon mo di sobra-sobra na. Pagkatapos, lahat ng mga binibigay ninyong so-called incentives, Pasasayan. pasasayan. Yan. May problema tayo sa collection kasi sigurado yung papunta na po tayo sa SONA. Next month na yan. No? Yes. At maglalabas na, magbibigay na ng budget proposal ang administrasyon sa Kongreso. Yes. Kinakabahan ako magkano increase nun eh. Tweet. Tapos ganito, nagsasalita yung BIR na Ngayon pala, napapaano na. nagpapatalo na. Papatalo. Patay tayo dyan. Di ba? Dalawa lang ang paraan dyan. Kung hindi mo mataas ang collection ng taxes, budget cuts. Lalong Or mahirap utang. yan. Oo. Sa Or budget utang cuts ang nun, mangyayari. mga unang tatamaan doon. Hindi po yung mga project na merong pork. Kasi uunahin nila yan eh. Di ba? Project na may pork. Sino mga unang tatamaan? Kinakabahan na ako dyan. Baka health. Education. Noong nakaraan na nagkaroon ng, di ba? di ba? Ng, Tinanggalan nun. Education, tinanggalan eh. balasahan po sa budget. Ano mga tinanggalan? Di ba? Health, Education. armed forces, Forces. inilagay sa public works. Transport. Pati Transport. nawala. Yan. Yan ang nakakakaba dyan. Sa SONA, kailangan natin mabantayan niya, pare. Pero yung tax reform, reform sa collection, ang hirap gawin yan. Yan nga yung sinasabihin ni Sir Ralph na it does not take into consideration the actual Situation on the ground. You cannot be draconian with the business community. Sorry. Boss, Oo, yung mga kinakausap mong nakikipag-usap sa dyan, excuse me. may babayaran pa. Ang dami Oo, pa natin babayaran. babayaran. Ngayon, sabi ng Court of Appeals, bayaran natin ng Hacienda Lucita. Yeah. 28 billion. Malaki-laki yan. 28 billion. Malaki-laki yan. Hindi, ito pare, yung aking, yung pension, Yan. Wala it's a ticking time bomb eh. Oo. Ay, matagal na yan. Yung pension na yan, sooner or later, it will explode. Yes. Kapag hindi natin inasikaso yan, ang problema dyan, saan kukuha ng pera eh. Yan ang problema. Habang wala tayong nakukuha ng pera, ayaw nating asikasuhin. Okay. Hindi, alam mo, suggestion namin dati, and we submitted a bill for that purpose. Ang pagkukuha mo para magkaroon ka ng sinking fund, mangutang ka muna. Okay. $200 million. Nakakautang nga tayo para sa ayuda eh. Ba't di mo kunin ito? And then make it a grow. Yan yung, yan Diba? seed money. Seed money. Tapos yung seed money, kailangan bantay na bantay ang investment. Kung hindi, nangyari na po yan, RSBS. Yan. Oo. Nalusaw lang. Nalusaw lang yung nilagay sa mga real estate. Nalusaw. Yan dapat yung pagkukuhanan ng retirement ng benefits. Yes. Ng armed forces. Oo. Ng retirement Systems, benefit. Retirement and support benefit systems. Yeah. RSBS. Ganda building. Ano nangyari doon? Yun, nalusaw. Nalusaw. But it's still there, Ang Maharlika ba, may pag-asa malusaw din? Yan. Ang laki Hindi, talaga niyan. napakaano sila. Yeah. Piling-pili kung anong Piling-pili investment ang ang mga ilalagay. products. Parang pelikula. Piling-piling pelikula. Piling-pelikul. So, yun, parang pag hindi natin inayos yan, there will come a time na mas malaki na yung pension and benefits for the
men in uniform kaysa sa active. Mas marami na yung para sa retirees kaysa sa naging active. Patay tayo diyan. If you do not work that out. Now, and this is one activity. Ilang taon na kasing dapat inasikaso yan eh. Ngayon, paano kasi, pag merong somebody brings it up, inuupakan ng uniform personnel eh. At tapos bumibigay yung administrasyon. Hindi, pwedeng gawin kasi ganito. Aside from the sinking fund, which we can work it out, no? Kasi anyway, people are getting this kind of assistance anyway. Pag nagkaroon ka ng pagtaas ng sweldo ng men in uniform, isama mo na doon yung X percentage na participation nila. So it's going to be a participative pension and benefit system. Hindi yung government lang. Yung demand po sa budget, kasama yung pension. Yes. Tingin mo ba masasama na yan sa susunod na budget? Always sinasama, pero yung solution hindi sinasama. Yun na nga, yung solution yun, I was referring to the solution. Hindi. Ang solution ba kailangan off the book? Yes. Dapat, hindi po kakayanin ng budget Hindi Yan na sa akin dyan eh. Off the book na yan. Kung nasa budget yan, ay lagot. Wala mangyayari. Halimbawa, Doon na lang mapupunta. Halimbawa- So, off the book solution, dapat. Halimbawa- wala sa budget. halimbawa sa ngayon, okay, ito na, isa yan sa mga fund sources mo, yung ilalagay mo ngayon for 2026. Nandiyan na yan eh. O off the book mo na yan. Para sa 2027, wala na yan in the budget. Pero na off the book mo, dagdagan mo pa. Para pagdating ng may participation na. Right. Papayag naman ang Papayag naman ang mga papayag naman sila na men may in uniform. participation eh. Oo. Wag lang matanggal yung dati na. Oo. Ayun. Para hindi naman So, sila ang pilay. off the book ay yung galing, yung bago. Bago. Yung bago. Yung dati na, budget pa rin ang budget. Hindi, yung So darating yung araw, mamamatay naman lahat yon, mawawala na rin yung burden sa budget. Oo. Pero yung mga Papasok. papasok, Oo. yun ang magiging problema eh. May kaltas na kayo. Oo. Off the book yan. Participation fee. Participatory na kayo. Pati yung mga benefits ngayon, halimbawa, pwede mo na rin sabihin eh. Pwede mo na rin sabihin, kasi halimbawa ikaw, nag-retire ka as a colonel. Oo. Your retirement pay, your pay in active service 100,000. Paano ba naman mag-contribute ka ng 5,000? Di ba? Ganon din Pwede yun. Graduated. Kumbaga, yung pera mo, mai-invest yun. At pagdating ng retirement mo, malaki makukuha mo. Makukuha mo. Di ba? It's worth it. It's worth it. Ganyan ang prinsipyo ng lahat ng pensyon. Oo. Yun ang Magbibigay ka, participatory. may participation. Participatory ka para ma-work out. Ganyan din naman yung SSS. Pero ano yung sinasabi mo naman kanina? One way to increase revenue, atupagin yung mga itinakas na pera ng mga Pilipino. Dinala halimbawa sa mga... saan. Alam mo yung Switzerland, naglalabas sila ng statistics. Oo. Yung mga deposito ng mga Pinoy doon, palaki ng palaki every Palaki year. ng palaki. Saan galing yun, pare? Imbes na ibili ng Ferrari siguro. Dito muna. Ha? Lagay mo na ron. Pa-safety para kay Junior. Junior o si Darling. Pwede. Yun ang mas masaklap. Yung darling. Tas kuko. At hindi Darling sa bahay yun. Hindi ha? dahil Hindi. sa bahay. Darling sa labas yun. Patay yun. Ganon? Ang laki ng... Malaki yan. Malaki yan. Daang billion po yan. Kung yun, maibalik lang dito. There was a time Ma-invest. sa Korea, di ba? At saka sa Thailand. Yung mga nagbalik. Nagbalik sila. Nung Tom Yang. Yan. Nagbalik sila eh. Nung Tom Yang, yung mga may perang Koreano sa labas, ibinalik nila Binalik. to help the To help country. the country. Yung, pinataas nila yung international reserves. Oo, nagbalik ng Bakit sa atin hindi There na? was a proposal. Pwede naman gawin yun eh. Failure pala si Rizal, Wala yung love of country. They were not imbued in the Yeah, fervor yeah. for the country. Wala Pero actually, ang ginawa ng Korea, may incentive. Oh, yun ang I was about to ask you. May incentive yun. Kalimutan na, ibalik nyo lang. Parang ganon. Parang ganon, no? Di ba, kahit saan nyo na kinita Doesn't yan. matter to us. Isabong, okay lang. Uy, yun daw mga isabong, sasara na yung kaso. Sabi Bakit? ng DOJ. Tapos na ba?
Mukhang, ewan ko, mukhang wala. Tagal na yan eh. Pare, mahigit panahon pa ni Duterte yan eh. Diba? Mahigit 3 taon na, walang nangyayari. Ikaw, meron kang ganitong account sa Switzerland, nakita na namin at lahat. Okay lang, balik mo lang 10% yan. And we will give you incentive. For your 10%, we will give you an interest. Ayan. Baka Pwede pwede. yun. Baka pwede. Hindi, sa akin, malaking bagay yung kalimutan eh. Halimbawa, ninakaw mo lang yan. Balik mo rito, kalimutan na natin. Basta nandito yan, invest mo. Oo, invest mo. Oo. Sa akin, ha? Kesa yung pinagsasabi nitong BIR, iti-tweak namin yung aming target. Targets. Patay na tayo. Puro discount. Definitely hindi nakakalaman Puro nakasar lalo. Kawawa yung mga Discard- business. Ay, patay tayo. Oo. Tweak. Discarding patalo yun eh. Discarding patalo. Defeatist attitude. Defeatist. Hindi pa nakakashoot si Halliburton, buta wala na eh. Wala na. Talo na. Talo na kagad eh. Uy! Palagay ko. Ano, end of the game? End of the finals na ba to? End of the line? Parang nakita na. End of the line? Nakita na ang liwanag ng OKC. Marunong nang manalo. Marunong na sila manalo. End of Pero end hindi, game? babalik ngayon sa Pacers yung laban eh. Ay, malaking bagay yun. Malaking Oh, bagay. iba yung home crowd. Home eh. crowd. Pero tinalo na rin ng OKC ang Pacers sa home court Sa home ng court. Pacers eh. So magandang panoorin to. Magandang panoorin to. At saka may na-discover na yung OKC, yung Jalen Williams, 40 plus points. Hindi lang si siyang Siya ba SGA. gumawa yun? Hindi lang Kumpiyansa SGA. yun. Si Dapat. Williams tumira. Ay pare. Unstoppable. It's like a train. Runaway Runaway train. train, no? May gwagwardya na dyan. Aha. Yung referee. O kaya yung coach. Yung referee na bahala dyan. Okay. Ito ang gawin mo ha. Tapos, isa pang demand po sa budget natin, yung 20 pesos per kilo na bigas ni Darjun, Kiko. Kiko Chulaurel Jr. Malamang po ipasok na sa budget. Kasi walang budget yan eh. Yan eh, sperm of the moment lang ni Kiko yan eh. Okay? Yang 20 pesos per kilo. Ang nakikita po, mukhang ipapasok na rin sa budget this year. Wala sa budget yan eh. Kahit na po sinasabi ni Claire na matagal na raw binalak yan. Kaya hindi kami naniniwala sa kanya na bola yung sinasabi ni President Claire dahil wala sa budget. Kung talaga matagal na yan, yung ganyang programa, dapat naka-budget yan. Eto daw, ngayon, sa susunod na budget, ipapasok na to. Kaya yung po subsidy dyan sa bigas ay hindi naman gagaling sa mga LGU. Sa ngayon kasi, yung programa ni Kiko, ang nagbabayad ng subsidy, yung mga LGU. Hindi kinakagat. Iilan lang ang, yung mga, yung kinausap, Cebu. Wala. So, hindi viable, hindi umubra na LGU magsasubsidize. Malamang yan, ipapasok na yan sa national... Alam ko na kung anong gagawin ni na Ano? ng mga revenue generating kayo ay mayroon kayong allocation under the Garcia Mandanas law. I-hold namin yan. Dito namin. Basta bilhin nyo yung bigas. Ayan, pwede. Quid pro quo. Hindi, sa pilitan, baka makarating na Supreme Court yan. Dalhin nyo. In the meantime, hold namin. Didalhin nyo sa Basta Supreme bilhin Court. nyo yung bigas. Bilhin nyo yan. Pag hindi nyo allocated yan, it's in your menu. We are going to release it for you, but it is in your menu. So, ang lumalabas dito, perpetual subsidy, Hindi naman. it's not viable, it's not sustainable. There will come a time. Yan. There will come a time. Yan. Parang parang kanta. Hindi, yan eh, parang yung 9:31 ng umaga, It is Karambola. Star Wars. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. 23 at DWIZ 882. Kasama natin,
Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ano yung sabi niyong report tungkol sa water concession? Lumusot. Ano lumusot? Hindi, na extension sila. Akala, ang dinig ko, nagpalusot. Hindi. Hindi, Lumusot. lumusot pala. Lumusot, Mali naman yung dinig ko doon. Hindi nagpalusot. Ayusin nyo nga yung ating mga ano dyan. Devices. Hindi, medyo kasi meron akong binabasa nung nire-report yung tungkol sa water concession. Okay. Lumusot pala, sabi. Kala ko nagpalusot. 50 billion daw ang kikitain ng gobyerno. Totoo ba yun? Ano ibig sabihin nun? Parang Joel. Ito, alam niya yan. 50 billion yung concession fee Right. ng 10-year extension. Right. So Plus- that's 5 billion a year. Tama ba yun? Plus yung benefits na makukuha, returns mula dun sa capex investments ng dalawang concessionaire. Kasi magtatayo sila ng mga water, wastewater facilities as well as yung ibabawasan nila yung non-revenue water. That's the good Meanwhile, news. Ang aking mas gusto kong tutukan dito, di ba ginagawa yung Kaliwa Dam? Kasi talagang malabo na itong ating Angat Dam sa iisang source. Pag yan nagawa, nakaumang na, meron silang facilities na ginagawa para saluhin yan. Parang NGCP, may transmission. So, assured ng water supply. Meron ng mga tubo na sasalunon, dadalin sa treatment sa plants. mga- Hindi. at lalaki yung area at madadagdagan yung tubig sa mga Teka lalo na muna, sa Rizal, sa In your, doon ba sa dati, yung concession agreement, magkano usually yun? Yung concession fee? Naku, hindi ko matandaan kung magkano yung concession fee. Pero kung tatanungin mo yung per cubic meter, malayo. Noong 1997. Ano ibig sabihin malayo? Hindi, kasi nagbahal Kasi na yung ngayon yung concession- singil nila eh. Habang tumatagal na, tumataas Hindi, yung singil yun sa wala tubig. naman sa agreement yun eh. Oo. Yung singil nila, inaaprubahan lang yan Oo. ng Every- regulatory oo, capture regulatory. Regulatory office. Office, Oo. ng regulatory Hindi, pero office. ganito, pag nagtaas ka ng rate, hindi Okay. ba kasama yun doon sa pagtaas din ng concession fee mo? Hindi automatic, parang Hindi Jonah. automatic Kasi yun. specified Oo. sa concession agreement kung magkano ibabayad Meron ng nila. Ano yan? Ibig sabihin meron mo, ka na. yung concession fees already packed. Yes. Ano na yun? Fix Ano yan, na yun? fix. There is no arrangement whereby Wala. if the regulatory Regulatory office. Ikaw naman eh. if Patrick T. Yeah. Yan. If Patrick T. And his team. Hindi nila gagalawin yung concession fee. Yun na yun. Yung agreement. You mean to tell me Meron wala- silang rate rebasing every... Oo nga. Nasa bulsa na nila yung mapupunta, Oo. Hindi, pare. pero walang ganon. Wala, Wala. ang government. Yun na yun. Ito pong Inayos na 10 nila. years na to, ang ibig sabihin, hanggang 2047, hawak tayo sa leeg nitong dalawang, dambuhala, ang tawag mo, Dalawang pare. These are respected dalawang swapa, companies. hindi naman swapa, dalawang, These are respectable. Yung isa, yung the sa... respectable. Sa West Zone, yun yung kay MVP, yung MPIC na Manila. So, dapat yung sa present- kabila, iba na may-ari. Si Manila Ricky Water. Razona, Manila Yung Water present na. agreement hanggang 2037. 12 years pa ang natitira. Ngayon, in-extend by 10. 2040. Akala ko There's a ba reason gusto for that. natin? Ibalik na yan sa Hindi. estado. That is the alternative na yun na nga na... Ba't extend yung pa na mga extend? dreamers are thinking of, hindi na kaya ng gobyerno kunin uli yan kasi... Sino may sabi niyan? Well, the business planners and even IMF, World Bank at tayo. Kasi malaki The ang... DepDep. Oh, yeah, DepDep pala. DepDep ang tawag. And Kasi the rest yung of the world are taking back Their concessions. their concessions at ibang rest of the world, kinukuha na naman na mga municipal yung waters. guguguling pera These are para not- yung guguguling I have capex to- para diyan ay masyadong malaki para makakuha na. I have to Ito nga, remind nagta-tax everybody. reform tayo eh. pare, Magkano ngayon ang tubig? Mali kasi ito eh. Magkano ang tubig? Ang This is- mahal ng tubig. This is where this communications officer, the communications officer, really should be reminded. Okay. That, These are not concessions. They are agents. yeah. Of Agents MWSS. MWSS. They are not concessionaires. Hindi Please. sila concessionaires. They are agents. Operators. Agents. Operators. Operators In other ng, words, service. Makagobyerno rin sila. They
They are with government. Yan! Galing! Putang inang yan. 50 billion. Explain nyo nga sa amin yung 50 billion. Walang na yun. breakdown. kung Kanino saan manggagaling ano, yung 50 billion? Parin Joel. Analyzein natin. Magbabayad itong mga water companies, Advance 50 ba yan? billion, Advance. hindi eh. Hindi, Okay. wala nga sinabi kung ano yung walang terms. nakalagay doon. Walang nakalagay. Yung ba ibabayad nila sa gobyerno, kanino nila kukunin? Hindi, they're raising money with regards to that. May mga ano dyan, through their shareholders. Kaya nga, Kanino kukunin ng shareholders? para May dumami, may capex yan mula. May May bank OPEX. borrowings yan. May, Sino magbabayad ng bank borrowings? Hindi, yung consumer. Finally, Oo. in the end, tayo po ang sagot dyan sa 50 billion na yan na pupunta sa gobyerno. In other words, ilalagay nila sa water bill natin yan Oo. ng water concession. And therefore, kailangan ng hearing. Oh. Nagkaroon na yan. Hindi, in-approve ng Nag-public DepEd eh. consultation. Nag-public- ano na yan, wala. pare. The public Nagkaroon. Ay, wala. Hindi, nag-public consultation Ay, wala hearings na po. sila Sir Jeric niyan at lahat. oo. Additional Kasi 10 years? sila, ano. Additional 10 years, payag ba tayo? Because yung Hindi tao, tayo pumayag, ah. Hindi papayag ang tao natural. As far yan, as I ano. remember, wala nagtanong sa akin kung But payag here's the thing, ako. bro. Hindi, Water is a finite resource. Kailangan mabuti ring may halaga yan para ang tao kusang mag-conserve niyan at Tama kami halaga yan. Ang pinagtatalunan natin, magkano yung halaga na yun? Sa kasalukuyan, napakamahal. Sabi ng World Bank, tayo ang pinakamahal na tubig, except Maldives. Eh yung Maldives, islands yun, wala naman talagang water source. We are a growing So dinadala doon We yung are a growing tubig. We are a population. growing population. both We have mixed to use yan. accommodate May all of this. So in other words, commercial and dahil sa household. mga factors na yan, titiisin na lang natin taong bayan kung ano man ang ipataw nilang Ano water naman ang rates sa atin. alternatibo? Pag gobyerno humawak yan, ang non-revenue will go sky We high don't again. know that. That was what was before 1997. Eh kaya nga kasi ganun nung 1997, talaga sinadyang babuyin niya para ma-privatize. Yung may gumawa sila ng sitwasyon na nun. Gumawa na May crisis tayo. Hindi, ganito yan ang track record nitong dalawang ito, panahon ni Pinoy, like thieves in the night, pina-approve nila yung extension. Walang abog-abog secretly and everything. In-approve ng government yan. Walang 1937. announcement. Nangin Walang 2037. Ganyan ang track record ng water companies. Paano mo May pagkakatiwalaan yan? regulatory office naman na Oo. nag-oversee. Paano mo yan pagkakatiwalaan yung ganyan ng kanilang Nag-TikTok asta? naman si Si Sino? Patrick T. Patrick T. Nag-TikTok siya Nagkaroon dyan sila sa ng public consultation. Yung TikTok? Ay, okay. Inilagay niya doon kung yung Mas ang magandang the katanungan figures mo, that were kasi submitted. nung panahon ni President Duterte ay babaguhin yung mga conditions, di ba, sa concession agreement. Ang sabi ni Balisacan, eto raw pong ginawa niya ay kailangan to deliver clean, reliable, affordable water services Right, oo. to Filipinos. Ayun, pala ang paraan. Yes. Bakit hindi niyo gawin sa ibang lugar? Bakit sa Metro Manila lang? Kung yan lang ang paraan para magkaroon ng clean and affordable and That is why problematic they sa are iba. going after this joint venture arrangements with Oo nga, Prime kaya Water. problematic sa mga paano nangyaring affordable? Yan. Pati po yung hindi naman services na hindi naman nila binibigay, sinisingil tayo. Alin yan? Yung Sewerage. nakatago na ngayon, Sewerage, nakatap-in na, wastewater. sewerage, wala naman sewerage, sinisingil tayo. Paano affordable yan? They are under obligation. Na- There is a rollout program for sewerage systems. Oo. Yung Kailan? both Kasi the STPs as well. STPs are At being meanwhile, placed pwede kang tumawag at hindi ka pwedeng tumawag. Kailangan nasa schedule ka para sa pasipsik malabanan. ng Poso Negro. Poso Negro. May mga fleet of tankers sila dyan. Yan pong concession na yan, 27 Pag years tumawag ka, na. may bayad, by the way. 27 years. 27 years na yung concession na yan. In-audit nila, magkano na kinikita niyan? 100 billion na po ang binulsa ng mga water concessions na yan. Okay? 100 bilyong piso na ang binulsa. Hindi pa ba tayo nagising doon? I-renew pa natin by another 10 years? That is the reason why they are being
told, make clean water affordable. Ganyan din Clean ang and sinabi safe. sa kanila nung And make 1998 Ba't nag-expand? Yan din ang sinabi. Pare, nag-expand Hindi naman yung- nangyari. Hindi nangyari. many- Maraming lugar na dating walang dating tubig, walang ngayon tubig. 24 hours na ngayon. Oo. At what cost? Kaya sila naglalatag na sila ngayon. ng It takes time. Yan ang The investment sinasabi. is never, tuloy-tuloy yan. Hindi ang basihan dito yung nakapagbigay sila ng tubig. Ang basihan dito kung magkano. Yan ang main issue dyan. Ang main argument dyan, bilyon na ang kinita nyo at binulsa. Ibinayad na stock dividend sa mga stockholders, sa amin nang Ang galing sasagutin lahat sa yan. nila MVP at ni Ricky Ayun, Rason dyan, bago mo makuha yung tubig mula sa source, madala sa iyong gripo, ay may cost yan. Alam At ko. gagastusan yan. Oo. Pero nabawas na yun. Ang kinita nyo nga, sinabi ko, may 100 Dumami bilyon ang tao na. sa Metro Manila. Dumami Maski- ang pabrika dito. Maski Dumami buong ang mundo industrial. ang nag-supply kayo, kumita kayo na mahigit 100 bilyon. Yun lang naman ang tinitignan natin dyan. Kailangan So na- napakalaki ng kita nyo. Kanino nyo kinukuha yon? Sa amin. Paano nyo na-set yung mga rates na yan? Kaya nga, Nagkadayaan. May rate rebasing, May rate- regional, Nagkadayaan sa- Kaya regional meron regulatory silang office concession. looks at that. may Yan ganun ang silang concession oh. fee. Binabalik nila sa gobyerno ang kanilang By the way, pinapublish ang mga pahayagan, bawat increase na yan. Kasama yun sa reglamento ng concession. Eto, nagkaroon pa Wala kayo na ng... nagbabasa ng dyaryo. Kunwari pa to si Balisakan, merong approval na Economic Council. Maski naman walang council, i-approve mo yan eh. Ang dami pang kalokohan na press release eh. Pagdating naman doon sa rate increase, kahit naman ang mangyari, approve nyo yung rate increase eh. Ito na lang, ano ba nangyari sa mga kaso sa Supreme Court? Binayaran nyo na ba yung sinabi? Naka-discount na nga sila, pare, yung multa. 2 billion yan eh. Magkano na lang ngayon? 400 million. Bayaran nyo na yan. Ayaw? Bayaran nyo na. Ayaw nga eh. Hindi, kasi nilatag nila yung realidad na ito, itatayo yung mga treatment plant Hindi, na to, kukunin mga nyo wastewater from treatment future na plant. yan eh. Pero yung mga dati na... Pare, bayaran yung mga argument nila na ganyan, maglalagay kami ng ganito And dyan. this is the capex. I know. I know. 30 billion in 2024. Pero sino magbabayad nun? Sila? Wala naman From out of their own pocket? No. Mga consumers ang magbabayad nun. In future. At bukod doon, sa ibabayad natin doon, bibigyan pa natin sila ng malaking tubo. Ang sabi ko nga sa iyo, mahigit 100 bilyong piso na ang kinita at binulsa nila dyan. Sila ang because they have to take loans, etc. and everything. Otherwise, government will have to do it. Yan ang mga tira. Okay ako dyan. Ito sinasabi ko, pero napakalaki pa rin, nakita nyo, mahigit 100 bilyon. At hindi kami nakakatanggap ng masarap na service. Why? Paano ko nasabi yan? Pag summer, kakabaka ba tayo? Baka mawala ng tubig. Matatapos na yan. Maraming That is lugar. because of the lack of Maraming lugar. water source natin, isa lang kasi. Pumipila ng balde. Ayusin na Pag yan. nagawa na ng Kaliwa Dam yan, medyo meron na tayong sapat na Ayusin source. yan ni 27 years na Bobby kayo. Administrator Bobby Cleopas. Babi, ayan. 27 years na kayo dapat. Ginawa nyo na yan noon. Ma'am Bobby, ayusin. Yan Kaliwa Dam na yan, hindi kayo nagpapagawa niyan, ang gobyerno. Pero kayo makikinabang. We will operate it. Hindi naman kayo dali ng gobyerno yung tubig sa kaliwa sa Metro Manila eh. Kailangan ng O concession. nga, dadalhin nila yon pero malaking kita. So the mere fact na may ginagawa kayo, pero napakalaki ng kinikita that is nyo, public-private sector yun ang partnership. issue dyan. Yan ang issue dyan. Sobrang laki ng kita. Kumbaga, hindi na po makatwiran. Hindi kami magiging ganyan 100 bilyon ang kinita. kung hindi namin pinapaganda ang aming service. Servisyo. Ang mga tao hindi na Alam mo, Jeric Sevilla, Paano nilang nasabing napaganda nila ang serbisyo? kumpara nung dating Dati. dinatnan, pare, nung dati it was spotty yung service, yung 24-hour water service, yung quality. ng Aba, tubig. dapat lang. Oo. Kasi kumikita kayo ng mahigit 100 bilyon kung hindi Tinatanong nyo mo nga, in-improve yung kapalit? services. Ayan na nga, yan ang ano. Ngayon, meron bang pamantayan?
Ito dapat ang ginawa nyo. Meron, Ito lamang ang nagawa nyo. Tapos lagi nyo pinagmamalaki yung nagawa nyo. Samantalang ang according to the agreement, mas madami pa kayo nagawa dyan. Number one example, yung sewerage. Ginawa nyo ba? Hindi naman nila ginawa. May right of way problem. no, from the right of way problems. Hindi mo pwedeng Hindi bungkalin pwedeng basta-basta mga bungkalin O lupa sa di, Metro balik mo Manila. sa amin yung pera na binayad namin dahil We hindi have- nyo ginawa we have eh. out-of-the-box solutions for that. Yan ang Yun nakalagay sagot sa nila. Supreme Court case. We will put SDNI, Bakit kayo STPs. naniningil sa isang service na hindi nyo namang ginawa? Maglalagay kami ng maraming STP at saka meron kaming fleet of malabanan. Ayun, vehicles. yun, out-of-the-box Galing. solutions. Out-of-the-box. Anyway, the Kikita regulatory yung office, malabanan. kakatukin sila ng regulatory Oo. office kapag hindi sila nag-perform. Useless yung regulatory capture na yan eh. Yan ang Ganito na lang, gawin ng public para matapos na to. Request lang, Department of Economy, Planning and Development. Make the contract, the approved new contract extension, make it public para masuri po yan ng mga experts. Yung press release na yan dapat medyo naka-specific. Naka-detail. By the way, yung mga Hindi yun, taga-subaybay, hindi. Manila Water at Maynilad to, hindi kasama ang Prime Water at kung sino-sino na. Dapat naman isalin yun, na iba yan. Another problem yan. Ibang problema pa yun. Ibang problema. Hindi, doon sa kontrata po, hindi sila kasama. Hindi sila doon. kasali dyan. Ang kontrata kasi ng Prime Water sa mga local water Sa luwa, local water, utilities. Hindi, may mga taga-subaybay akala kasama yan. Tinignan nyo na ba yung water bill nyo lately? Mhm. Libo-libo naman ng mga sigil, Libo na ha? rin. Binibili ba nila yung tubig? Dinadala nila at inaalagaan nila yung source. At what cost? Oo. The issue here is the cost. Wala sa concession It's agreement, not bibili na ng nadadala nila yung tubig sa bahay. Dapat lang. Kasi yan ang inyong obligasyon. Ang issue, ano yung cost? Kung ang gumawa Sobra-sobra yung cost. Yun po yung point na mga nag-o-oppose dyan. Sobra-sobra yung cost. Kung ang- Hindi mo pwedeng kontrolin yan para naman for the benefit of the consumers. Yung taas ng presyo ng singil sa tubig, nakaka-apekto na po sa inflation rate. Ganon katindi. kung ang gobyerno po, sabi ni Jeric Sevilla, ang gumawa niyan, baka mas mataas pa. Right. Oh. Kasi kukuha ng loans, kukuha ng kukuha kung ng ano. loans. Yung kalbo naman yan. Yung kalbong yan, hindi na siya- naman... Hindi na siya kalbo, pare. Ayos na. May buhok na? Well, Ayos na, ayos na. nag-transplant si Nag-transplant Si na. Jeric. Maayos na. Nakamerkana na yan. Amerikano. Yung kung gobyerno ang gumawa, hindi, walang katibayan yan. It's neither here nor there. Kung conditional. Kung gobyerno, paano nyo malalaman? Di naman ginawa ng gobyerno. Kaya nga. Well, right now, Kasi government- hindi- Ito sabihin ko. Government would rather not Pwede risk ko rin, that, pwede oo. ko rin i-claim, kung government ang gumawa niyan, masarap ang buhay namin ngayon. Hindi kayo kumita ng mahigit 100 bilyong piso. Well, no, Na pinaghirapan namin, pinagpawisan. no government since 1997 risks that. De, eto na. Tumaya sila doon sa Hindi natin concessionaire. pwede sabihin yun dahil hindi nangyari. So The yung mga... record says, Sabi nila, ay nag invest kami ng ganito. Oo nga. Pero saan galing yung investment nyo? Sa amin din. Pera namin, siningil nyo sa amin, tapos inilagay nyo ulit dyan. Pero bukod doon sa binabayad namin, ang laki na ng kinakaltas nyo, binubulsan nyo na in the form of stock dividends. De, yung- By the tens yung of ano lang billions yun. kayo Manila mag-declare Water ng lang yun. Manila dividends. hindi nakapag-IPO eh. 10 o'clock na ng umaga sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, ano, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Ali, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, andito na siya. ito na. Ayan na. Black and Ayun, khaki. pare. Pare, yan ang ano ha. Tan. Yapi, Yan ang, yapi. oo, color of the rich. Color of the rich ba yan? Black and khaki. Yan yung mga Hamptons. Ay, Hamptons. ganun. Yung mga summer at the Hamptons. Summer at the Hamptons. Oo, ganun yan. Darin Justin sa Hamptons. Ay, hindi. Sa Hamptons. Sa Ronda, Pilipinas. Oh!